Ang binatang ito ay sana sa pagtalon sa ilog. Sa sumunod na segundo ay may isang sinaunang banal na halimaw na kamukha ng kilin, na biglang sumulpot mula sa kailaliman ng dagat. Ngunit ang binata ay hindi man lang natakot. Sa halip ay kumaway pa siya sa banal na halimaw. Hindi inaasahan na lalapit agad ang halimaw. At isang subo ay nilamon siya, pati ang 2 basket ng bagong bailang kalabasa. Ngunit ang nakapagtataka ay, hindi naman siya sinaktan ng banal na halimaw. Sa halip ay ikan-iling pa nito ang ulo. At hinayaang haplasin ito ng binata. Dito nagsimulang ikwento ng binata sa halimaw ang mga nangyari sa kanya nitong mga araw. Kung paano siya inaapi ng ibang tao. Samantalang ang banal na halimaw ay nakikinig habang kumakain ng kalabasa. At sa sarili nitong paraan, ay inaliw nito ang binata. Sino ang mag-aakala na ang binata ay masusuklam sa laway nitong napakapangit? Agad nitong ikinagalit ang banal na halimaw. Kaya ibinugin nito ang mabahong laway. At tinalsikan ng buong katawan niya. Naiinis ka na naman. Isa kang banal na halimaw. Magkaroon ka naman ng kaunting pasensya. Bakit ka magagalit sa isang mortal na tulad ko? At ang dahilan kung bakit ang banal na halimaw na ito ay patuloy na pinoprotektahan ang binata ay dahil sa nangyari 15 taon na ang nakalipas. Isang pangyayaring hindi malilimutan. Noong araw na iyon ang batang binata ay kakauwi lamang mula sa pagputol ng kahoy kasama ang mga kaibigan. Nang makita nilang ang nayon ng kaumyaw ay nababalot ng mga kidlat. Kasunod nito ay may isang lalaking nakaitim na humahabol sa isang malaking monghe. Sa sandaling ito ang lalaking nakaitim nagpalabas siya ng isang napakalakas na bugso ng tunay na enerhiya na agad na tumama sa kanilang dalawa at pinatulog sila sa isang iglap. Nang muling magising si Xiaofan, gabi na noon, ngunit ang lalaking nakaitim at ang monghe ay patuloy pa ring naglalaban. Pazi, ang dugong uhaw na perlas na ito ay hindi kayang selyuhan ni Newman. Hindi mo ba nararamdaman na hindi mo na ito kayang kontrolin? Mas mabuting ibigay mo na ito ng kusa. Isang maling akala, matapos makawala ang monghe, direkta siyang hamampos ng isang palad sa lalaking nakaitim. Hindi inaasahan na ang lalaking nakaitim ay kayang maglaho at maging walang anyo, at umatake mula sa likuran ng monghe. Ngunit ang monghe ay hindi rin mahina. Ginamit niya ang teknik na bakal na ulo, at direktang pinalipad palayo ang lalaking nakaitim. Nang makita ng lalaking nakaitim na siya, ay hindi kalaban ng monghe. Bigla niyang sinunggaban si Zhang Xiaofan na palihim na nanunood. Pagkatapos ay inilagay ang isang napakalason na ahas sa kanyang katawan. Pagkaraan ay malakas siyang inihagis at ibinato papunta sa monghe. Ang mga monghe ay may pusong mahabagin, kaya nailigtas niya si Xiaofan. Ngunit hindi niya inakala na ang napakalason na ahas ay gagapang palabas at kakagatin siya. Buti na lamang ay isang monghe siya. Mabilis ang kanyang naging reaksyon. Agad niyang isinara ang daloy ng dugo upang pigilan ang pagkalat ng lason. Huling umatake ang lalaking nakaitim. Ngunit sinalubong ito ng anyong luhahan ng monghe at madali niya itong naiwasan. At sinabayan itong gamitin ang teknik na libong jin na pagbagsak, kasabay ng bakal na ulo na muling nagpatalsik muli sa lalaking nakaitim. Ngunit hindi inaasahan na agad ilalabas ng lalaking nakaitim ang sinaunang banal na espada na tumuro sa kalangitan. Siyam na langit na misteryosong kapahamakan na naging banal na kulog. Ginabayan ng espada. Pamamaraang Tianyin. Sabay na inilabas ng dalawa ang kani-kanilang pinakamalakas na atake sa isang iglap. 2 dambuhalang enerhiya na parang kayang wasakin ang langit at lupa ay nagbanggaan. Nang tuluyang hamupa ang lahat ay wala na ang bakas ng lalaking nakaitim. Samantalang ang monghe dahil sa matinding pagkalason, sa ngayon ay ubos na ang lakas at wala nang magagawa. Sa kanyang huling sandali, tinanggap niya si Zhang Xiaofan bilang huling alagad. At ang lahat ng lakas ng kanyang buong buhay ay kanyang isinelyo sa loob ng katawan ni Zhang Xiaofan. Kasabay nito ay ang dugong uhaw na perlas ay iniwan din niya sa kanya. Mahigpit na bilin na sa harap ng ibang tao ay bawal na bawal niya itong sanayin. At lalong hindi maaaring banggitin ang kanyang pangalang panrelihiyon. Nang makabalik si Xiaofan sa nayon ng Kaomyaw, ay nadiskubre niyang ang buong nayon ay lubusang pinaslang, maging ang kanyang mga magulang ay hindi rin nakaligtas. Nang malaman ito ng sekta ng Qindian, ay agad silang nagtungo sa lugar. Naawa ang mga nakatatandang pinuno, kaya dinala nila siya pabalik sa sekta ng Qindian. Lumipas ang 15 taon sa isang kisap mata, at tuluyan nang nagbinata si Xiaofan. Ngunit siya ay naging sa loob ng sekta ng Qindian, na kilalang walang silbing tao. Araw-araw ay maaari lamang magputol ng kahoy at magluto ng pagkain. Dahil ang mongheng guro ay ang kanyang lakas, ay isinelyo sa loob ng katawan ni Xiaofan. Pati ang dugong uhaw na perlas ay suot din niya sa kanyang katawan. Kaya tuwing si Xiaofan ay nagsasanay ng mga teknik ng sekta ng Qindian, ang 2 puwersa sa kanyang katawan ay naglalaban na parang tubig at apoy. Salaitan nilang sinasakop ang dantian. Sa tuwing umaabot siya sa mahalagang yugto,
ay palaging ginagambala ng dugong uhaw na perlas. Kaya nagpa siya si Xiaofan na itapon ang dugong uhaw na perlas. Ngunit sa sandaling iyon sa tabi niya, ay biglang lumitaw ang isang banal na unggoy. Tila sinusubukan nitong pigilan si Xiaofan na itapon ang dugong uhaw na perlas. Ngunit iginiit pa rin ni Xiaofan na itapon ito. Dahil sa galit ang banal na unggoy ay direktang nakipag-agawan sa kanya. Hindi naaga ng banal na unggoy ang perlas. Kaya kinagat nito si Xiaofan. Hindi inaasahan ng dugong tumulo mula sa sugat, ay aksidenteng nagpagising sa dugong uhaw na perlas. At sa sandaling iyon sa kailaliman ng dagat ay may banal na halimaw na nakaramdam sa paglitaw ng perlas na sumisipsip ng kaluluwa. Agad itong nag-anyong isang banal na baston. Lumabas mula sa dagat at sumuot sa mga ulap. At ang dugong uhaw na perlas ay naglabas ng pulang liwanag na nagpalipad kay Xiaofan. Pagkatapos ay dumiretso sa kalangitan at nagsanib bilang isa kasama ang banal na baston. Ngunit hindi alam ni Xiaofan kung ano ang silbi ng ganitong kayamanan. Kaya kinuha niya ang banal na baston at basta na lamang itinapon sa bangin. Hanggang sa araw na ito nang siya ay nasa tabing dagat, nakakita siya ng isang sinaunang banal na halimaw. Doon lamang naunawaan ni Xiaofan na ang banal na baston pala ay mismong anyo ng banal na halimaw. At ang dugong uhaw na perlas ay nagmula sa ubod ng lakas ng halimaw na aksidenteng sumipsip ng dugo ni Xiaofan. Kaya ito ay nakabalik sa katawan ng halimaw. Dahil dito ang halimaw ay naging banal na baston at patuloy siyang pinrotektahan. Ngunit sa araw na ito ang Ghost King ng Demon Sect ay biglang lumitaw at inagaw ang banal na baston. Mabuti na lamang at ang banal na baston ay sumusunod lamang sa utos ni Xiaofan. Nang magsalita si Xiaofan, agad bumalik ang banal na baston sa kanyang kamay. Sa sandaling ito ang anak na babae ng Ghost King ay biglang nagpakita at hinarang ang kanyang pag-atake. Ipinagkanulo mo ako, Ama. Kung mabubuhay o mamamatay, ikaw ang magpapasya. Ngunit kahit may banal na halimaw si Xiaofan na nagbabantay sa kanya, hindi pa rin niya alam kung paano ito kontrolin. Kaya sa sandaling ito siya ay hindi kalaban ng Ghost King. Sa oras ng matinding panganib ay biglang dumating ang libong espada at nailigtas si Xiaofan. Lumabas na ang 7 dakilang elder ng Qindian Sect ay dumating na sa lugar at ang libo-libong disipulo ng Qindian Sect ay napalibutan na ang lugar. Malugod kang tinatanggap, Ghost King. Matagal na kitang hinihintay. Paulit-ulit na pinaslang ang mga alagad ng aming sekta. Kayo ang tiyak na may gawa nito. Pumasok kayo sa aking walang hanggang madilim na porma sayon. Sa loob ng 3 sandali, matutunaw ang lahat ng inyong lakas. Hanay ng espada, kasunod ng isang utos ng pinuno ng sekta. 10,000 alagad ng Qindian Sect ay sabay-sabay na kumilos at bumuo sa himpapawid ng 7 bituin na hanay ng espada. Ginamit nila ang enerhiya upang kontrolin ang espada. Bawat alagad ay magkakaugnay, walang katapusang daloy. Kasunod nito ay mabilis silang naghiwa-hiwalay sa ilang hanay ng espada na naging umiikot na mga disk. Sinimulan ang paghabol sa Ghost King. Hindi inaasahan na ang Ghost King ay may kakaibang pag-iwas na parang ahas at nanatiling nakatayo sa himpapawid. Direkta niyang pinakawalan ang malakas na atake. Tinawag niya ang di mabilang na apoy ng 9 na kailaliman. Sa isang iglap ay winasak ang 7 bituin na 10,000 espada ng Qindian Sect. Ang mga alagad ay sunod-sunod na nalipol ang espiritu at kaluluwa. Ngunit kahit ganoon, maraming alagad ng Qindian Sect ay walang ni isa ang umatras. Muli nilang inayos ang porma sayon, handang lumaban hanggang kamatayan. Lahat sila ay pinaslang ng Ghost King. Pagkatapos ay humarap ang Ghost King at sinimulang atakihin ng 7 dakilang elder. Banal na espada na kumokontrol sa kulog na tunay na teknik. 9 na langit na misteryosong kapahamakan na naging banal na kulog. Ginabayan ng espada, 9 na langit na misteryosong kapahamakan na naging banal na kulog. Nakakayanig na kapangyarihan ng langit. Ginabayan ng espada. Nang marinig ang oras yung ito, agad na naalala ni Xiaofan ang nangyari sa nayon ng Kaomiao. Noong ito ay nalipol 15 taon na ang nakalipas. Ito at walang magawa, lumipad siya sa himpapawid upang harangan ang Ghost King at ang ilang mga elder. Nang makita ito ay agad nagpalakas ang Ghost King at pinakawalan ng isang nakamamatay na palad. Ngunit hindi inaasahan na ito ay masipsip ng banal na baston sa kamay ni Xiaofan. Habang ang tunay na enerhiya ng magkabilang panig ay patuloy na dumadaloy sa katawan ni Xiaofan. Hindi sinasadya nitong Jin Aiseng ang banal na lakas na isinelyo ng monghe sa kanya na tuluyang na-activate nang umatake ang 4 na dakilang tagapagtanggol ng Ghost King. Sa mismong sandaling iyon, biglang sumabog si Xiaofan sa lakas na kayang wasakin ang langit at lupa. Sa isang iglap, ang 4 na tagapagtanggol ay naglaho na parang abo. Ang napakalakas na shockwave ay direktang naghiwalay sa laban ng 7 elder at ng Ghost King. At ang Ghost King ay tinamaan ng husto hanggang muntik nang mahiwalay ang kaluluwa. Si Zhang Xiaofan ay alagad ng Qindian Sect, ngunit nagsanay din ng tiyanin na pamamaraan
at ginamit pa ang ritual ng dugo sa sandata ng Demon Sect. Hindi ko inakala na ang palad kong ito ay nagbunga ng pagsasanib ng 3 pamamaraan sa kanya. Batid na batid ng Ghost King na ang kasalukuyang Zhang Xiaofan ay wala nang makakatapat, kaya dinala niya ang kanyang mga tauhan at agad na umalis sa lugar na ito. Ay tuluyan ng naging demonyo. Noong panahong iyon, kayo ba ang gumawa nito na pumatay sa buong nayon ng Kaomiao? Hindi inaasahan na 5 sa mga elder ay biglang kumilos upang patayin si Zhang Xiaofan. Ngunit ang kasalukuyang Zhang Xiaofan, kahit ang Ghost King, ay may takot sa kanya. Paano pa kaya ang ilang elder na ito na maging kalaban niya? Ang guro ni Xiaofan ay nag-isip muna saglit. Pagkatapos ay lumipad siya at hinampon si Xiaofan ng isang palad. Ang palad ng kanyang guro ay tuluyang nagpagalit kay Xiaofan. Pati ikaw gusto mo rin akong patayin. Ganap nang nadilim ang kanyang isipan. Sa isang iglap ay kanyang malubhang sinugutan ang lahat ng elder. Ngunit ang ganap nang nalugmok si Xiaofan ay hindi pa handang tumigil. Hindi inaasahan sa mahalagang sandali. Ang ate sa sekta ni Xiaofan ay para sa kanyang ama ay hamarang sa nakamamatay na atake. At ang ate sa sekta noon pa man ang siyang pinakamabuti kay Xiaofan. At siya rin ang nasa puso ni Xiaofan na kanyang minahal. Ngunit sa sandaling ito siya ay ganap nang nahulog sa landas ng kadiliman. Ha, Xiaofan. Oras na para umuwi tayo. Mula ngayon ako na ang iyong ate sa sekta. Huwag kang matakot, nandito ako. Sa sandaling ito ang matagal ng pag-aalaga at pagmamahal ng ate sa sekta ay sabay-sabay na bumalik sa alaala. Sa loob ng kanyang isipan, ang kanyang pagkademonyo ay kasabay na ng mga magagandang alaala ay unti-unting naglaho. Sa totoo lang sa puso ni Xiaofan, matagal na niyang minahal ang ate sa sekta. Ngunit sa buong panahon, sa paningin ng lahat, isa lamang siyang walang silbi. Kaya hanggang ngayon ay hindi niya nagawa na sabihin ang mga salitang iyon. Hinailan ng ate sa sekta si Xiaofan palayo mula sa landas ng kadiliman. Ngunit siya ay tuluyang bumagsak magpakailanman.